Pag-uwi ni Joe, sinubukan niya ang iba't ibang estratehiya at sa kalaunan ay nakabuo siya ng plano. Habang nakikipaglaban sa isang katulad na halimaw sa laro, natuklasan niyang ang paggalaw ng nilalang ay nangangailangan ng enerhiya. Sa tuwing gagalaw ito, may enerhiyang napupunta sa ilang bahagi ng katawan nito, nagiging pansamantalang mahina ang ibang bahagi. Napansin ni Joe na pabago-bago ang mga weak points nito, depende sa kilos ng halimaw. Upang matalo ang Bronze Auspicious Beast, kailangang i-record ni Joe ang mga mahinang punto nito sa bawat kilos at bumuo ng detalyadong estratehiya para sa mga mortal class fighters. Sa wakas, nagpadala si Joe ng isang file kay Xuan. Nagtaka si Xuan kung ano ang laman nito. Makalipas ang ilang sandali habang natutulog si Joe, tumawag si Xuan at sinabing sinunod niya ang mga tagubili ni Joe. Binati siya ni Joe, at ipinagpatuloy ni Xuan na kayanan niyang talunin ang malaking halimaw mag-isa sa pamamagitan ng detalyadong walkthrough ni Joe. Tinanong niya kung paano naisip ni Joe ang ganoong kadetalye na gabay. Ipinaliwanag ni Joe na ilang gabi na siyang paulit-ulit na nagsasanay sa iba't ibang senaryo hanggang sa halos mapagod na siya. Pinayuhan niya si Jan na huwag masyadong mag-alala at binanggit na kahit na mas mahihirapan ang mga mortal class fighters, posible pa ring talunin ang Bronze Auspicious Beast. Sumang-ayon si Zun at nag-alok na tulungan si Joe na ibenta ang impormasyon para kumita. Habang kausap ang isang babae, napansin nito na baka hindi naman talaga nila kailangan ng walkthrough para sa kanilang assignment dahil simpleng patayin lang ang 10 Bronze Beasts ang kanilang layunin, at kasama na roon ang mga mortal class Bronze Rabbit. Na-realize nila na hindi pala ang legendary class Bronze Auspicious Beast ang kanilang kalaban. Nang tiningnan ni Joe ang kanyang cellphone, napagtanto niyang iba pala ang kanilang assignment ni Chan kumpara sa iba. Komento ni Shen na kakaiba iyon, at nagtaka kung bakit binigyan sila ni M. Wang ng ibang misyon. Nagsimulang mag-alala si Joe na baka wala nang gustong bumili ng walkthrough niya. Dumating si Hang at ipinaliwanag na sa totoo lang, ang mga estudyante sa special admission class ng batch ni Joe ay may parehong task, ang patayin ng Bronze Auspicious Beast. Aminado si Hang na hindi niya iyon naisip at humanga siya sa pagiging detalyado ng pagsusuri nila sa bawat galaw ng halimaw. Pwede pa raw itong gamitin bilang game mechanic. Tinanong ni Joe si Hang kung sa tingin niya ay bibilhin ng mga specially admitted students ang walkthrough. Sagot ni Hang, malamang ay hindi. Ipinagmamalaki raw ng mga estudyanteng iyon ang kanilang kakayahan at para sa kanila, ang paggamit ng walkthrough ng iba ay nangangahulugang mas mababa sila. Naghanda sina Xuan at Joe upang umalis. Sabi ni Xuan, mukhang nasayang lang ang kanilang effort. Sagot ni Joe, ituturing na lang niyang isang training ito at plano niyang i-invest ang kikitain sa walkthrough sa laro ni Guang. Nagsalita si Hang at sinabing hintayin muna siya tapusin ang sasabihin, kahit hindi bilhin ng mga special admitted students ang walkthrough para sa kanilang assignment, makakatulong ito para talunin nila ang record ni Wang sa restricted city. May ilan sa kanila, kahit mayabang, ang tiyak na bibili nito ng palihim para makalamang. Naalala ni Joe na sina Fang at Wang ay minsang nagtangkang talunin ang record sa Lotus Cave. Biglang lumapit si Fang mula sa likuran at niyakap si Joe, sabay sabing nahanap na niya ang sarili niya. Hinayla niya si Joe at sinabing oras na para sa kanilang lesson. Habang hinihila siya ni Fang, unti-unting nahuhulog ang pantalon nito. Sinabi ni Hang na siya na ang bahala sa bentahan ng walkthrough. Dinala ni Fang si Joe sa isang silid at sinabi niyang nakuha na niya ang mind's eye. Tinanong niya kung si Joe ba ang nagturo sa kanya. Nagduda si Joe kung kailan niya ito nabanggit. Pinainspeksyon ni Fang ang sarili niya kay Joe at biglang umatake gamit ang espada. Naiwasan ito ni Joe at naisip na napakabilis ni Fang. Muling umatake si Fang ng maraming beses, at ramdam ni Joe na parang tina-target talaga siya ng mga atake. Ipinakita nito ang lakas ng mind's eye. Sa bawat atake, ramdam ni Joe ang eksaktong layunin ng espada ni Fang. Matapos ang ilang sandali, huminto si Fang at ipinaliwanag na kahit hindi niya gamitin ang kanyang mga mata, maaari pa rin siyang maging mas mabilis at mas eksakto sa pamamagitan ng paghasa ng kanyang pandama sa paggalaw ng hangin. Gayunpaman, malayo pa raw ang antas ng kanyang pandama kumpara sa kakayahan ni Joe na hulaan ang susunod na galaw. Sinabi ni Fang na gusto niyang umabot sa antas ng pag-unawa ni Joe. Naisip ni Joe na bagaman kahawig ng keen listener ability ang mind's eye,
Ito ay naiiba at kinakatawan ng isang natatanging antas ng persepsyon. Sinabi niya kay Fang na hindi niya ito tinuruan ng mind's eye, si Fang mismo ang nakabuo nito. Kaya iminungkahi niyang isauli na lang ang bayad. Pinigilan siya ni Fang at sinabing hindi na kailangan. Inamin niyang kahanga-hanga ang progreso ni Joe at sobrang disiplinado ito sa kanyang pagsasanay. Para kay Fang, makasarili kong pipigilan niya si Joe. Nilinaw ni Joe na hindi niya ito ibig sabihin. Sinabi ni Fang na hindi na kailangang malito si Joe. Ayos lang daw siyang mag-aral mag-isa at gagawin ang lahat para tumulong kay Joe kung kailangan. Pinayagan siya ni Joe at nagpasya si Fang na gusto pa niyang makilala si Joe. Tinanong niya kung pwede siyang tumira kasama si Joe. Nagtaka si Joe kung paano niya magagawang maglaro sa ganoong sitwasyon at baka mapahamak pa siya. Ibinunyag ni Fang, na halatang emosyonal, na may lihim na matinding training pala mula kay coach. Samantala, pag-uwi sinabi ni Xiao na bumili na rin siya ng mga gulay at dumiretso sa kusina. Samantala, si Antelope ay nakatitig sa mga litrato ni Joe habang hawak ang isang carrot, at binanggit ang pangalan ng ama ni Joe. Nagulat si Joe at nagtaka kung bakit may nagsabi ng pangalan ng kanyang ama. Kalaunan, bumaba si Joe sa dungeon sa ilalim ng lungga ng mga langgam, kung saan nakikipaglaban siya sa Golden Flying Ant. Alam niyang kahit ang Silver-Winged Flying Ant ay hirap pantayan ang bilis nito. Tinamaan siya ng Golden Flying Ant at napabagsak siya, pero biglang umatake ang Demonized General sa halimaw. Humiling si Joe ng sandaling pahinga para makabawi. Pagbalik niya sa loob ng Golden Honey, muling umatake ang Golden Flying Ant. Napaisip si Joe, gaya ng inaasahan mula sa isang epic class creature, napakalaki ng agwat sa kanilang lakas. Ginamit ni Joe ang Banana Fairy para umatake sa halimaw, pero mabilis itong nakaiwas. Nagtaka si JW kung ano ang nangyayari at kung bakit umatras ang langgam, hanggang sa napagtanto niyang pinuprotektahan nito ang isang kakon. Buong determinasyon, lamusong si Joe sa honey na malaki ang naidagdag sa kanyang vitality. Pagkaraan ng ilang sandali, muling umatake ang Golden Flying Ant pero pinatay ni Joe ang laro. Napagtanto niyang mas pipiliin ng halimaw na protektahan ang kakon kaysa habulin siya. Sa wakas, naunawaan niya ang sekreto para maka-harvest ng ant honey. Tumawag si Zan at iminungkahing simulan na nila kinabukasan ang assignment para sa Restricted City. Sumang-ayon si Joe at nabanggit na kailangan pa nilang kunin ang walkthrough at papalapit na ang deadline. Paalala ni Zan na nangako silang sasali sa mission ng club ng kapatid ni Xuan bilang bahagi ng kanilang assignment. Tiniyak ni Xuan kay Joe na kaya nilang pagsabayin ang dalawa. Pumayag si Joe sa plano. Dumating ang kapatid ni Xuan at tinawag siyang Xuani. Nahihiyang si Zan at sinabing tigilan na ang paggamit ng palayaw. Ipinabatid ng kapatid ni Xuan na marami na raw ang nag-apply para sumali sa activity, kaya inaasahan nilang magiging mas masigla ang kaganapan kaysa dati. Kinabukasan, nang dumating si Joe, sinalubong siya ng maraming tao. Nagtaka ang isang lalaki kung bakit nandoon si Wei sa mga club activity at kung sinusubukan na naman itong mag-recruit gamit ang karisma nito bilang president. Ipinaliwanag ni Wei na puno ng pasaway ang Ocean Club kaya naroon siya upang bantayan ang mga ito. Ramdam ni Joe na parang magkaaway ang dalawang ito. Dumating si Xuan Yang at nagsabing siguradong nandoon ang lahat dahil kay Joe, na sumikat matapos ang laban niya kay John. Dumating din sina Xiao at Fan. Tinanong sila ni Joe kung bakit sila nandoon. Ibinunyag ni Xuan na miyembro sila ng Xuan Club. Nagtaka si Joe kung paano niya sila napasali. Sagot ni Xuan, huwag siyang gawing parang kontrabida. Sumali sila dahil kasali si Joe at gusto siyang makita palagi. Sumingit si Sia at sinabing maaasahan siya at parang sumasabay lang siya sa bida ng kwento. Magsisimula na sana silang lumaban sa mga halimaw nang sinabi ni Hang na hindi sila pwedeng matalo sa mga babae mula sa kabilang club. Napansin ni Sia na halos kalahati ang nabawas sa oras ng pagpatay sa Bronze Auspicious Beast dahil sa walkthrough. Pinuri ni Fawn si Joe sa lakas nito. Lumayo si Joe at naghanap ng tahimik na lugar para makapaglaro. Tumanggap siya ng tawag at nagtaka kung galing ito sa misteryosong numero. Bigla na lang lumindol at nagtaka ang lahat kung lindol ba iyon. May napansin si Hong at pinatingin sa iba, may mga batong nahulog at bumukas ang pinto sa unahan.
Nagtaka sila kung ano ang nangyayari at nagulat sa napakalawak na espasyong bumungad sa kanila. Sabi ni Xuan, hindi yun nakikita sa mapa ng restricted city. May nagtaka kung baka kayamanan ang laman ng lugar. Hinimok ni Joe na silipin nila ito. Sa pagpasok nila, nakita nila ang isang napakalaking estrukturang gawa sa tanso. Lumapit si Shia, nagtataka kung may nakatago ba rito. Gamit ang kapangyarihan niya, sinuri ni Joe ang estruktura ngunit walang nakitang pasukan, bintana, o ventilasyon. May sumubok na pukpukan ito gamit ang maso pero walang epekto. Sabi ni Wei, mukhang hindi gagana ang brute force. Nagtaka si Chu kung anong kapangyarihan ang pumoprotekta rito. Ipinaliwanag niya na ito ay isang lugar na pinagpala ng langit at ng Diyos. Tinanong siya ni Wei kung may alam siya tungkol sa estruktura. Sabi niyan, may kaunti siyang alam. Noong panahon ng dinastiyang Zhou, naniniwala ang mga tao sa multo at mga Diyos. Pinaniniwalaan nilang kontrolado ng mga Diyos ang buhay at kamatayan, kaya't minsan sinang inihahanda ng mga hari ang kanilang mga libing. Ngunit noong huling bahagi ng silangang dinastiyang Zhou, natakot sa kamatayan ang emperador kaya't ipinahalo niya ang kanyang mga buto at dugo sa isang selyadong lungsod ng kamatayan. Umaasa siyang malilinlang ang langit at tadhana para takasan ang kanyang kamatayan. Subalit sa huli, hindi niya nalabanan ang kalooban ng mga Diyos at siya'y namatay rin. Ang lungsod ng kamatayan, na ginawa upang dayain ang langit at Diyos, ay yari sa tanso at walang mga pinto o bintana. Ayon sa kasaysayan, sinabihan ni Xuan siya na huwag siyang bitinin at simulat alam niya ang mga ito, baka alam din niya kung paano makapasok. Kinumpirma niya na ito nga ay Death City mula sa silangang dinastiyang Zhou at iminungkahi na si Fan ay maghukay sa timog na bahagi ng pader ng lungsod. Habang nasa labas, binanggit niya na matagal nang nasa loob ang iba at nagtaka kung may masama na bang nangyari. Pinakalma siya ni Fang at sinabing magiging maayos lang ang lahat hanggat kasama nila si Zhou. Pagpasok nila sa City of Death, wala silang nakita kundi isang tuyot na puno. Sinuri yun ni Joe at napagtanto niyang ito ang unang pagkakataong tumugon ang kanyang telepono sa isang bagay bukod sa maliit na marka ng kamay. Nakita niya sina Xuan at Xiao at tinanong kung may natagpuan ba silang mahalagang bagay. Umiling si Xuan at sinabing puno lang ang naroon. Bigla silang nagulat nang magsimulang lumiwanag ang tuyot na puno. Hindi nila alam kung ano ang nangyayari. Isang lalaki ang umamin na siya ang humipo sa puno at doon ito nagsimulang magliwanag. Sinuri siya ng isang babae at sinabing wala siyang nakitang sumpa, malas, o anumang kakaiba. Nagulat lang daw siya sa liwanag ng puno. Kinumpirma ni Shen na wala namang kakaibang nangyari at nagtaka kung bakit lumiwanag ang puno. Wala rin ideya si Joe sa dahilan. Nangganyo si Sia at hinipo ang puno, nagulat siya nang ito'y lumiwanag ng kulay pula. Lumapit si Xuan at tinanong si Sia kung may nararamdaman ba siyang kakaiba. Sagot ni Sia, wala naman, bukod sa pagbago ng kulay. Naisip ni Joe na maaaring nag-iiba ang kulay ng puno depende sa kung sino ang humahawak dito. Iminungkahi niyang huwag na lang itong hipiuan ulit. Ngunit nang hinawakan ni Zan ang puno, nagliwanag ito ng kulay ginto. Dahil sa pag-uusisa, nangganyo rin ang iba na subukan at alamin kung anong kulay ang lalabas para sa kanila. Napansin ni JW na patuloy pa ring nagda-download sa kanyang telepono ang mga detalye ng puno. Pag-uwi niya, napansin niyang hindi pa rin ito tapos kahit matagal na siyang nawala. Hindi rin ito tumutugon sa kanyang paghipo habang nagda-download pa. Kaya nagpasya siyang matulog ng maaga at hayaang matapos ang pagda-download. Nagpalit ang tagpo kina Lon at Tian. Ipinahayag ni Lon ang pag-aalala sa nalalapit na labanan para sa karapatang mapasa kanila ang Holy Land at ang pangambang si Joe ay mag-isang haharap dito. Hiniling niyang ipadala ni Tian si Shen upang samahan si Joe. Tinanong ni Tian kung hindi ba siya nagiging sobrang praning, at sinabing may tiwala siya kay Jing. Ngunit sinabi ni Lon na napagpasyahan na ito at alam niyang mahal ni Tian ang kanyang kapatid. Ngunit ipinaalala niyang alam dapat ni Tian ang kondisyon ni Jing. Ipinanganak si Jing na may cold factor physique, at hindi pa rin natutukoy ang tunay na sanhi nito. Ang cold factor syndrome ay hindi matatag at masakit para sa mga gustong mag-cultivate. Kaya hindi sinang-ayunan ni Lon ang paggamit ni Jing ng sun shooting technique. Kahit pa makuha ni Jing ang karapatan, natatakot si Lon na baka may mangyaring masama sa panahon ng inheritance. Kahit maliit ang posibilidad,
ayaw niyang mawalan ulit ng mahal sa buhay. Samantala, habang umuulan sa labas, nagising si Joe at nakita niyang natapos na rin sa wakas ang pagda-download ng mga detalye ng tuyong puno. Gulat siya sa pangalan nito, ito pala ang Black Tree sa Death City. Nagtaka siya kung bakit isang puno lang ang ikinlasipika bilang dungeon sa laro. Nangganyo siyang tuklasin ang mga sikreto nito. Biglang may kumatok. Pagbukas ni Joe ng pinto, bumungad si Jing na basang-basa sa ulan. Hinamon siya nito ng isang laban gaya ng napag-usapan nila dati. Binigyan siya ni Joe ng tuwalya at sinabing hindi niya maalalang pumayag siya sa laban. Tinuro niya ang kwarto ni Jing sa itaas at sinabing bumalik na ito roon matapos magpatuyo. Pero sinabi ni Jing na nasa legend class na si Joe at may malakas na companion pet kaya't bakit siya nagdadalawang isip. Sinabi ni Joe na alam niyang ang dahilan ng pagpunta ni Jing ay ang karapatang makuha ang Holy Land, pero wala siyang interes dito. Dagdag pa niya, kung gusto ito ni Jing, pupuntahan niya si Lan at pipilitin itong isauli ito kay Jing. Umamin si Jing na kahit matalo niya si Joe ay walang mapapatunayan, pero hindi niya matanggap ang lahat. Nagsimula siyang umiyak at ipinaliwanag na nilagay niya sa panganib ang kanyang buhay para patunayan na karapat-dapat siya sa Holy Land, samantalang si Joe ay basta-basta na lang itong nakuha at hindi pa ito pinahahalagahan. Mas lalo niyang ikinagagalit na kaya ni Joe na mag-cultivate ng sun shooting technique ng walang sakit, habang siya ay kailangang tiisin ang cold factor physique kahit gustong-gusto niyang mag-cultivate nito. Biglang nakatanggap ng tawag si Joe mula kay Xuan, na nagbalita na ilan sa mga kasamahan nilang pumunta sa Death City, kasama si Sia, ay natagpo ang patay kinabukasan. Nang marinig ito, agad na nagmadaling sumama si Joe at Jing upang makita si Xuan. Nagulat si Xuan nang makita si Jing na kasama ni Joe. Tinanong ni Joe kung totoo bang may namatay sa mga nakasama nila sa dimensional area. Kinumpirma ito ni Zan, nagkaroon daw sila ng sudden cardiac arrest. Nakita niya ang listahan at lahat ng 5 ay humipo sa Black Tree. Ipinunto ni Joe na si Xuan ay humipo rin sa puno, at kung totoo ngang ang puno ang may kinalaman sa nangyari, maaaring nasa panganib din siya. Ipinaliwanag ni Xuan na iniulat na niya ito sa kolehiyo, pero ayon sa investigasyon, wala raw silang natagpo ang bakas ng puno sa Bronze Death City. Nagtanong si Joe kung ibig sabihin nito ay nawala ang puno. Dahil sa pagiging seryoso at kakaiba ng kaso, pati ang hukbong sandatahan ay nakialam, kaya't naging mahirap para sa kolehiyo na makialam. Naisip ni Joe kung ibig sabihin nito ay hindi na nila masusuri sina Wong at ang iba pa. Nag-alok si Jing na samahan sila. Inamin ni Shan na nakalimutan niyang si Jing ay mula sa isang kilalang pamilya. Humiling si Jing kay Joe na utangan siya ng isang pabor. Tinanong ni Joe kung anong klaseng pabor iyon. Sagot ni Jing, hindi pa niya alam, ipapaalam na lang niya kapag napag-isipan na niya. Habang papalayo, sinabi ni Joe kay Zan na tawagan siya kung may maramdaman itong kakaiba, dahil nahawakan din ni Xuan ang puno. Pagkatapos nito, tinawagan ni Jing si Shen habang nakaupo. Habang nakapahinga, pinag-isipan ni Joe ang puno at napansin niyang iba ito sa itsura nito noong umaga. Ang mga bagay sa paligid ng puno ay tila mga usbong ng bulaklak. Binilang niya ito at napansing 5 ang bilang, parehong bilang ng mga estudyanteng humipo sa puno, na lalong nagpapatibay na may koneksyon ito sa insidente. May napansin pa si Joe, ang mga dungeon ay nakabase sa realidad, ngunit hindi dapat naaapektuhan ang isa't isa. Subalit, lumalabas sa kanyang telepono ang mga epekto ng Black Tree. Naisip niya na baka hindi ito totoong dungeon kundi isang bagay na nag-u-upload ng impormasyon mula sa realidad papunta sa kanyang telepono, katulad ng ginagawa ng mga companion egg. Agad na inagaw ni Jing ang telepono niya at sinabing tigilan na ni Joe ang paglalaro at magmadali na sila. Sa loob naman, isang lalaking galit na kinumpronta ang isang nakamaskarang lalaki. Sinabihan niya ito na huwag munang mag-isip ng kung ano-ano dahil wala pang linaw ang sitwasyon. Iminungkahi ng nakamaskarang lalaki na i-dissect ang mga estudyanteng humipo sa puno. Ipinaliwanag niyang wala pa silang alam tungkol sa nangyari at nais niyang mas maintindihan ito. Dahil tumigil na ang mga psychological functions ng mga estudyante, sa teknikal na pananaw, patay na sila. Sumagot ang isa na wala pa silang sapat na kaalaman at tinanong kung seryoso ba ang nakamaskarang lalaki sa pag-dissect sa mga ito. Binanggit niyang kabilang sa mga namatay ay ang anak ng pamilya Wang at si Xiao.
Humiling ang nakamaskarang lalaki na ibigay sa kanya ang 4 sa 5 estudyante, ngunit tumanggi ang isa, sinasabing hindi niya ibibigay ang sinuman. Inakusahan niya ang nakamaskarang lalaki na matagal nang ginagamit ang mga sundalong namatay sa laban bilang mga eksperimento. Nilinaw ng nakamaskarang lalaki na 4 lang ang gusto niya at hindi pa lubos na patay ang mga ito, nasa pagitan ng buhay at kamatayan. Gusto niyang matuklasan ang pinagmulan ng kamangha-manghang kapangyarihang mayroon sila. Giit niya, wala rin namang ibang opsyon ang lalaki, bilang isang general, ang tanging maibibigay niya ay isang lifeline, na isang magandang alok. Hinawakan ng lalaki ang leeg ng nakamaskarang lalaki at tinanong kung tinatakot ba siya nito. Kalma lang na sagot ng nakamaskarang lalaki, nagsasabi lang siya ng totoo. Biglang bumukas ang pinto at sumigaw ang lalaki na walang dapat pumasok. Ngunit pagdating ni Jing, lumapit ito at tinanong si Uncle Chin kung maaari niyang ipakilala ang isang taong maaaring makatulong. Pagkatapos ng maikling pag-uusap, inamin ni Chin na alam niya ang sitwasyon. Isinumbong na ito ng anak ng pamilya Lee, pero wala pa rin silang natatagpo ang puno sa restricted city. Ipinilit ni Joe na totoo ang puno, nakita ito ng lahat ng pumasok sa Death City. Hindi yun ilusyon, at hindi siya naniniwalang patay na ang mga estudyante. Ang punong hinawakan nila ay nasa Eastern Joe's Death City, na orihinal na ginawa upang magpanggap na patay at linlangan ang langit. Maaaring ang nawawalang puno ang siyang sentro ng panlilinlang na ito. Posible, ayon kay Joe, na sinawong at ang iba pa ay nasa suspended animation lamang matapos silang mahawakan ng puno, at kapag nawala na ang epekto ng puno, maaari silang magising muli. Sabi ng nakamaskarang lalaki, puro haka-haka lang iyon. Sagot ni Joe, ibig sabihin, hindi rin ito imposibleng mangyari. Nagbigay ng deadline ang nakamaskarang lalaki, isang gabi lang siya maghihintay. Sinabi rin ng lalaki na hindi siya kailanman pumayag na hayaan ang nakamaskarang lalaki na gawin ang gusto nito. Ipinahiwatig ng nakamaskarang lalaki na ito rin ay isang pagkakataon para muling pag-isipan ni Chin ang kanyang naunang alok. Nilinaw niyang unti-unting nauubos ang buhay ng mga estudyante sa hindi kilalang kapangyarihan, ang huli nilang hininga ay parang buhangin na unti-unting nawawala. Wala siyang magawa upang iligtas sila. Binalaan niya si Chin na pag-isipang mabuti ang kanyang hinihingi, kundi baka wala siyang matirang anumang pag-asa. Inulit ni Joe ang sinabi ng nakamaskarang lalaki na unti-unting nauubos ang buhay ng mga estudyante. Idinagdag ni Jing na ang forensic examiner na siyan ay isang rehistradong EPOC member ng militar. Ang kanyang vitality techniques at life providence ay may direktang kaugnayan sa buhay at kaluluwa. Sa loob ng kanyang domain, kayang tukuyin niyan ang tunay na estado ng isang nilalang. Tinanong ni Jing si Joe kung ano ang balak niyang gawin. Sumagot si Joe na pupunta muna siya sa banyo.